Let us open our Bible on Proverbs 16, verse 12. Praise the Lord. It is an abomination to kings to commit wickedness, for the throne is established by righteousness. All right. So itong verse na ito, hindi lang ito applicable sa literal na hari. Hindi lang ito applicable sa mga matataas ang ranggo. Ito po ay applicable sa pinaka-baba hanggang sa pinakamataas na personality sa buhay natin, na kinakailangan marunong tayo mag-manage. Paano yung pamalakad ng ating pamumuhay sa sanglibutang ito? Kasi alam naman natin na may kapahamakan na nangyari doon sa langit at may kapahamakan din nangyari dito sa lupa as being recorded in the Holy Scripture for our learnings. Para ito matuto tayo, para magkaroon tayo ng wisdom out of those records, maintindihan natin, malaman natin ano ang dapat nating iwasan, ano ang dapat nating tularan. Dito, sinasabi dito, it is an abomination to kings to commit wickedness. Bakit? Unang-una, malaki ang kanilang responsibilidad. Pag sinabing king, you are holding a nation. Pag sinabing king, you are holding multitude of people. Malaki yung responsibilidad mo. Kaya it is abomination to kings to commit wickedness. Bakit? Marami magsasuffer. Marami ang mapapahamak. Marami ang mahulog sa kapahamakan. Tingnan nyo lang yung leadership ni Lucifer as archangel of God. Di ba? Malaki ang kanyang ranggo sa langit, malaki ang kanyang katungkulan. Nung gumawa siya ng wickedness, di ba? Daming nadamay. Imagine 1/3 of angels. Hindi natin tukoy how many of them. But alam natin there are multitude of angels of God. And 1/3 of that is already so many. Marami na yan. So sa pagkakamali ng isang leader, now itong leader, it could be owner of a company. Pag kamali ka, maraming madamay. Leader, it could be a father. It is a father that leads the family. And it could be also ourselves, tayo. Meron tayong mga responsibility sa sarili natin. Kailangan ma-manage natin ang ating sarili para walang madadamay. For the throne is established by righteousness. Gusto natin ma-establish ang isang bansa. Kailangan ng leader righteous. Kung kailangan natin ma-establish ang pamilya, kailangan righteous ang mga parents. Kung kailangan natin ma-establish kung ano-ano pa man dito sa sanglibutang ito, it must be by righteousness, katuwiran. So pag sinabing righteousness, gabay ito ng righteous God. Saan natin makukuha ang kanyang gabay? Sa Word of God. Pag sinabing wickedness, yan yung gawa ng dyablo, yung pinagmulan talaga ng kasamaan, pinagmulan talaga ng kasalanan, si Lucifer, yung Satan the devil, na nag-impluwensya sa buhay ng tao to be wicked. Yan ang dapat nating tandaan at markahan at dapat nating iwasan at wag nating gawin, wag nating sundin. Bagamat nag-o-offer man ito ng pleasure, bagamat nag-o-offer man ito ng gain, bagamat nag-o-offer man ito ng ano pang sa tingin natin na advantage, as long as it is out of wickedness, kasamaan, kalikuan, wag talaga nating gawin yan. Wag talaga nating sundin. So, kailangan marunong tayo mag-manage sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. May solusyon pa ba ang mga taong nagkamali? May solusyon pa ba ang mga taong nagkasala? May solusyon pa ba ang mga taong napariwara
Meron pa. Basahin natin. Proverbs 25 verse 5. Praise the Lord. Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. Yan. Tanggalin. Tanggalin, alisin ang kasamaan sa harapan ng hari. At ang kanyang trono ito ay maitatag sa katuwiran. May pagkakataon pa. May panahon pa habang nabubuhay ang tao. Alisin mo na ang wickedness. Paano natin alisin yan? Paano natin bubunutin yan? Paano natin tatanggalin yan? Ang Diyos na nagsabi, nag-iimbita na ang Diyos, come, let us reason together. Though your sins be as scarlet, na-establish na yung kasalanan sa buhay mo, ganun na siya kapula, ganun na siya kaitim, come, lumapit kayo sa akin. Kaya ko yung paputiin, kaya ko yung linisin. So, may pag-asa ang tao. Ang Diyos lang ang tanging naghandog ng ganong klaseng pag-alis, ng ganong klaseng kabaguhan, ganong klaseng gabay. Sa Kanya lang. Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness. O, sino ngayon ang mag-alis niyan? Ang hari din. Ikaw yung may karapatan eh. Ikaw yung may kapangyarihan para alisin yung kasamaan sa iyong trono, sa iyong kapamahalaan. Tingnan mo ang Diyos. Bakit matawag natin, He is a righteous God? Di ba inalis niya yung kasamaan? Yung sumubok sa Kanya na itapol, tumbahin yung Kanyang trono, di ba inalis niya si Lucifer? At lahat ng mga sumapi, di ba inalis niya lahat para ma-establish yung trono niya? So, ang Diyos ang pinakamodelo sa paghahari ng katuwiran at isaktong pamamaraan. Praise the Lord. And this is applicable to all levels kasi bawat isa sa atin may pinaghaharian. Ano pinaghaharian? Meron kang responsibilidad under your authority, under your guidance, under your decision, hanggang sa pinakamaliit. Paano ako, Pastor? Estudyante pa ako? Yes. Meron kang karapatan na i-manage yung buhay mo, na maiwasan ang lahat ng masasamang impluensya sa buhay mo. So how do you manage yourself as a student? Mag-ingat ka doon sa paaralan. Iwasan mo ang lahat ng mga tao doon na masasamang impluensya sa buhay mo. Huwag kang makipagbarkada doon. Huwag kang makipagsalamuha doon. Kasi malaki kasi ang impluensya ng kasamahan na iyong laging kinakasama. Kaya nga sinabi diyan, evil communication corrupt good manners. Kung makipagsama ka doon sa mga fools, you will become fools also. Tingnan mo yung mga seaman. Bakit naging seaman siya? Dahil, nung estudyante pa, nakapagbarkada o kaibigan na gustong magseaman, so sabay-sabay sila. O naging seaman sila. Yung engineer naman, o bakit naging engineer siya? Kasi nung estudyante pa siya, yung kasalamuha niya, ang mga isip nila, ang kanilang mga plano sa buhay, maging engineer. So, depende yan. Sa ano mo, sa kapaligiran mo. So, kaya sa buhay natin, alisin ang wicked sa harapan ng hari para ma-establish yung trono ng katuwiran. Ngayon, pag na-establish ka na, nagabayan ka na ng Diyos, matuwid ka na, okay na yung buhay mo, righteous ka na, obedient ka na sa Diyos, ligtas ka na. So, ang ingatan na lang natin, huwag na tayo magkumpiyansa. Huwag na nating i-repeat ang mga nakaraan natin sa mga nakaraan ng pagkakamali. Kailangan na natin gwardyahan. Gamitan na natin ito ng kahatulan. Gagamitan na natin ito ng decision making. Yung sinabi dyan, na sa Amos chapter 5, hate the evil, love the good, establish judgment in the gate of your heart, so that the God of the remnant of Joseph will be gracious unto you. So gamitan natin ang judgment. Ano yung judgment? Decision making. Kailangan mag-decide ka. Kung ano yung masama, huwag mo talagang gawin. Kung ano yung mabuti, yun ang ibigin mong gawin.
para hindi na papasok uli yung wickedness. Basahin natin. Proverbs 20 verse 8. Praise the Lord. A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes. Yan, ang hari na naupo sa kanyang trono ng kahatulan. Isinasawalat niya at kanyang pinapakalat niya o sinisira niya ang lahat ng masasama sa kanyang mga mata. O, ibig sabihin yan, ikaw mismo na anak ng Diyos, binigyan ng Diyos ng karapatan at katungkulan para ma-manage mo yung buhay mo, o kailangan lahat ng mga kasamaan, huwag mo siyang panatiliin sa harapan mo. Scatter it. Remove it. Take it away from you. See to it, malayo yan sa iyo, na hindi sila makalapit. Kasi yan yung makasira sa atin. Yan yung makapahamak sa atin. Yan yung makalaglag sa atin, bawat isa. O kaya, magsimula yan sa hari. Magsimula yan sa iyo. O, tingnan mo, anong simbolo na ang ating presidente ng Pilipinas masama o corrupt? Sa laki ng korupsyon na trilyon ang nanakaw sa kaban ng ating bansa. Wala man lang nakulong. Paano mo makulong yung mga naggawa ng korupsyon na mismo ikaw na kinabang, ikaw mismo nang galing sa iyo yung command para mag-corrupt. Kahit sabihin mo pa, ikulong ang mga corrupt, walang nakulong. Paano mo ikulong yan kung nanggaling sa iyo mismo ang kasamaan? Kaya tayo sa buhay natin, magsimula talaga sa sarili natin ang katuwiran para maka-execute tayo ng justice and judgment sa lahat ng ating mga subordinates na nasa mabababa. Kaya ingatan natin ito. Ito kasing sanglibutang ito, this is a battle between good and evil sa buhay natin na gustong maghari sa buhay natin. Huwag nating pahariin ang masama. Pahariin natin yung mabuti. Yan. O, tingnan mo nangyari sa buhay ni King Ahasuerus. Doon nalaman ni King Ahasuerus na may isang tao pala na masama at meron ding isang taong napakamabuti. Kaya anong ginawa niya? Binitay yung masamang tao, gipromote yung mabuting tao para sa ikabubuti ng kanyang kapamahalaan. Sino yun? Sino yung wicked? Si Haman. Sino yung good man? Si Mordecai. Bakit good man si Mordecai? Siya yung naging daan na masave yung buhay ng hari. Si Haman, gahaman sa kapangyarihan. Siguro sa kakapromote ng kanyang buhay, baka gusto na niyang agawin yung trono ng kanyang hari. Di ba? Naalala niyo yung hiningian siya ng suggestion? Nung dumating ang panahon din nakatulog yung hari. Tapos pumunta na si Haman doon para ipabitay niya si Mordecai. Pinagawa na niya ng galo, yung bitayan, sa dahilan na hindi nagabaw si Mordecai sa kanya. Galit na galit siya kay Mordecai. Gusto niya lahat ng tao magbow sa kanya. O ibig sabihin niyan, itong utak ng Haman na yan, gahaman sa kapangyarihan. Gusto niya lahat ng mga tao mag-bow down sa kanya. Hindi nga ginawa ng hari niya. Nung nag-ask ng suggestion yung hari, sabi niya, sino yung tao dyan nasa likod ng kortina? Si Haman, sir. Papuntahin mo dito. Haman, anong gawin sa isang tao na nakapagbigay kaligayahan sa hari dahil gumawa siya ng kabutihan? Ang akala ni Haman, siya na yun. Diyan mo makikita na ambisyoso siya. Hari, kailangan yung balabal mo, yung balabal talaga ng hari, ipasuot sa kanya. Yung karwahe ng sinasakyan ng hari, doon siya isakay at i-proclaim siya. Ito yung tao na nakapagbigay kalugod-lugod sa hari. So ito si Haman. Ang utak nito parang Lucifer. Kaya kung hindi yun nabitay, aagawin talaga yung trono ng hari.
Kasi ano na yung isip niya eh? Pride na. Hindi niya alam, guided ng Diyos yung buhay ng hari na hindi makatulog. Sabi ng hari, hindi ako makatulog. I want to do something para ako malibang. Hindi yung malibang na para ako malingaw. Basahin mo nga yung Book of Chronicle dyan, Book of Record. Basahin mo lang para mapakinggan ko yung event ng ating kaharian. O guided man yung kamay, tsaka yung libro. Pagbukas ngayon, O hari, may 2 taong gustong magpatay sa iyo. Subalit sa kagandahang loob ng isang tao, ito po ay nasugpo, kaya naligtas yung iyong buhay. Sabi naman ng hari sa isip niya, uy, may nangyari palang ganun. Hindi naman nagpatuloy yung nagbasa. Sa galit yung hari. Ituloy mo ang istorya. Wala na po, hari. Ibang kasaysayan na. Ang ibig mong sabihin, hindi ko siya nabigyan ng reward. Buhay ko ang iniligtas niya. Hindi ko man lang siya binigyan ng reward. Wala po, hari. Nalimutan mo. Ayun na. Sino pala yung tao na yan? Si Mordokyo. Yung laging nakaupo dyan sa gate. Siya yung naka-hearing sa mga nag-plot sa iyo to kill you. O, di ba? Nung binitay na si Haman, ang saya-saya ng hari. At nung na-promote si Mordecai, ang saya-saya ng hari at ang saya ng palasyo. So, ganun sa buhay natin. Pag gumawa tayo ng mabuti, masaya tayo. Pag gumawa tayo ng masama, malungkot tayo. So, lahat ng kasamaan, wala na silang lugar sa buhay natin para wala ng lugar yung kalungkutan sa buhay natin. Ang kabutihan na lang ang ating gawin para maghari sa atin yung kapayapaan at kagalakan. Basahin natin. Esther 7 verse 10. Praise the Lord. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Yan. Nung binitay na si Haman sa bitayan na hinanda dapat kay Mordecai, then yung puot ng hari na pacify. Na-pacify. Kasi namatay na yung wicked Haman na yan. And after that, Mordecai was promoted. And there was a joy, there was gladness in the palace of Shushan. Masaya na sila. Wala nang Tapos ang mga tao, okay na rin sila lahat. Napaka-importante niyan. So sa buhay natin, let us manage ourselves as a king na kailangan ma-establish ang ating pamumuhay in righteousness. Let us scatter away all wickedness. And huwag tayo maglagay ng kasamaan sa harapan ng ating mga mata. Praise the Lord. At basa. Psalms 101, 7 hanggang 8. Praise the Lord. He that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. Yes. This is how David established his kingdom, which God entrusted to him as shepherd of Israel. Binigyan ka ng katungkulan ng Diyos, malaki man o maliit, then ayusin mo ng husto yan. Kailangan mo yan i-establish in righteousness. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo para pagpalain ka ng Diyos. He that worketh deceit shall not dwell within my house. Yung gumagawa ng pandaraya, hindi makanahan sa aking bahay. Ikaw yan, tayo yan. Kung merong magsingit sa atin ng deceitfulness, huwag mo siyang i-entertain sa buhay mo. Huwag mo siyang ipapasok sa bahay mo.
He that telleth lies shall not tarry in my sight. Spirit of devil, yung lies, yung kasinungalingan. Espiritu ng masamang espiritu yan. Kasi siya yung sinungaling. Huwag mo siyang palapitin sa buhay mo. Sabihin mo, don't influence me, Satan. I don't need to tell a lie. Why I should? Bakit pa ako magsinungaling? Anong gamit ko na magsinungaling ako? What for? Meron ba akong tinatago na kalukuhan? May tinatago ba ako na kasamaan para ako magsinungaling? Ang obliged lang magsinungaling, yung gumawa ng masama at tinatago. Yun yung obliged. Pero pag gumawa ka ng mabuti, hindi ka takot lumalapit doon sa liwanag para mahayag yung iyong kabutihan na ginawa. So walang lugar yung pagsisinungaling sa mga gumagawa ng kabutihan at kaliwanagan. I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. So how do you manage your company? How do you manage lahat ng iyong kapamahalaan sa buhay mo? From the greatest and smallest responsibility sa buhay mo. Kailangan lahat ng kasamaan putulin mo. Early, wag mo silang hayaan na kung sa kalawang pa, kailangan tiltilin mo na yan, pinturahan mo na yan ng anti-rust. Kasi pag hinayaan mo yan, baka wala ka ng malinis. Mapuputol na yan. So, therefore, let us serve God. Alam mo, mercy ng Diyos at katotohanan ng Diyos sa buhay natin, tayo ay na-repair. Kumbaga pa, dati tayong na-damage dahil sa kasalanan ng ating mga magulang, hindi naman natin pinili na sila yung magulang natin. Bakit? Si Hans ba ang pumili sa papa niya at mama niya na siya yung maging magulang? Hindi. Ako ba ang pumili sa parents ko? Kayo rin ba pumili sa parents niyo na kayo ang magiging anak at sila yung maging parents? Hindi. So dahil hindi tayo ang pumili sa kasalanan na yan, binigyan tayo ng Diyos ng mercy and truth para tayo mabigyan ng pagkakataon, maligtas. Basahin natin. Proverbs 20:28. Praise the Lord. Mercy and truth preserve the king, and his throne is upholden by mercy. Yes. Mercy, God's favor, God's grace, God's goodness, God's patience, lahat na. Mercy ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon mamulat. Binigyan tayo ng pagkakataon makapagsisi. Binigyan tayo ng pagkakataon makatalikod sa kasalanan. Mercy yan ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo pinahamak habang tayo nandyan sa kasalanan. And truth, ang nagbigay sa atin ng tamang impormasyon na tayong lahat makasalanan, kailangan tayo magpakumbaba, magsisi. Tayong lahat makasalanan, kailangan natin ang salita ng Diyos para alam natin anong hindi dapat gawin at anong hindi. At ano ang dapat ipagpatuloy na gawin. Mercy and truth preserve the king, and his throne upholdeth by mercy. Mercy lang ng Diyos. Yung ating alam mo, trono, hari yan. So if you want to maghari ka kasama ni Kristo, if you want to reign with Christ, kailangan ma-uphold yung trono mo. Hindi ka ba mawala sa privilege na maghari kasama ni Kristo? By mercy, napipreserve yan. By God's favor, by God's help, by God's strength, by God's wisdom. Kaya ito mercy ng Diyos. Kailangan talaga natin ito i-appreciate, pasalamatan, alagaan, mahalin. Dahil lang sa mercy niya, na-uphold yung kaligtasan natin. Kaya, napaka-importante sa buhay po natin. Ngayon, ay tayo na mga anak ng Diyos. Kailangan, pag binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at karapatan, magtulong tayo. Praise the Lord. Lalo't na doon sa mga walang-wala. Paano ma-establish yung ating paglilingkod sa Diyos na gagamitin pa tayo ng Diyos? Pag ginamit natin ito in a right way. Basahin natin.
Proverbs 29:14. Praise the Lord. The king that faithfully judges the poor, his throne shall be established forever. Yes. The king that faithfully judgeth the poor. Ibig sabihin yan, inuuna niya yung mga mahihirap na dapat tulungan. So, pag sinabing judgeth the poor, you are doing what is appropriate for the poor, para sila matulungan. His throne shall be established forever. Kita nyo naman si Digong, na ating dating presidente. Bakit hanggang ngayon, ang dami pang mga taong nagmamahal sa kanya? Bakit hanggang ngayon, ang dami pang tao umiiyak na siya ay mabigyan ng pagkakataon makauwi dito sa Pilipinas? Tingnan mo yung dahig na yan. Meron nang ginawa dyan na street, Duterte Street. Bakit? Dahil sa pagkakulong niya, walang hinto ang mga tao, foreigner man, Pilipino man, pumupunta doon, nagpapakita ng suporta kay Digong. Bakit? Ano bang ginawa ni Digong? Ano bang pinakain niya sa mga tao? Gilumay niya ang mga tao? Ginayuman niya ang mga tao? Hindi. Dahil nung siya pa ay nasa administrasyon na naghahari sa ating bansa, ang mga mahihirap, doon ang kanyang puso. At doon sa mga mayayaman, na mga gahaman, na mga elitista na nagsamantala sa matagal na panahon sa bansang Pilipinas na sila lang ang yumayaman, sila yon ang kanyang binigyan ng parusa. Pinasara niya ang lahat ng mga, imagine, may mga establishment pala dito sa bansa natin. Gumagamit ng property ng gobyerno, walang bayad-bayad. Mga tax evaders. Samantalang yung mga pobre, kaltas kaagad sa sweldo nila, hindi man lang naabutan ng serbisyo na karapat-dapat. O kaya nung si Digong na ang mahal niya yung mga pobreng tao. Pag may marinig yan doon na sa ibang bansa na naaapi, magpunta ka agad dyan, mag-communicate yan sa hari. O, yung tao ko dyan, ayusin nyo yung kaso dyan, ha? Pag may nakita ko dyan sa kaso na yan na walang kasalanan yung aking citizen, pantay kayo. Pag nakita nyo na walang kasalanan, ang amo niya ang masama, ang may kasalanan, i-release nyo yan, iuwi nyo yan dito sa Pilipinas. Yung pinakamaliit na problema, pinapansin niya, binibigyan niya kaagad ng action. O kaya anong nangyari? Umayos ang bansa. Lahat ng mga OFW, masayang nagtatrabaho doon sa abroad dahil panatag yung isip nila. Makakalakad yung mga anak nila sa lansangan, gabi man. Walang mangyari, makakauwi sa bahay. Mga estudyante nila nag-aaral. Maganda yung pagpasok sa paaralan. So panatag sila. Kaya yung mga OFW, pumupunta doon sa dahig para magsuporta kasi mahal na mahal nila si Digong. Bakit? Na-establish yung trono niya dahil yung judgment niya nakatuon doon sa mga pobre. Praise the Lord. Ganun. His throne shall be established forever. Imagine that. As long as you are still alive, hindi matutumba yung trono mo. At importante rin sa buhay natin, kailangan tayo magkaroon ng patuloy sa pagpakinig sa salita ng Diyos. Kasi ito yung pagkain natin. Para yung prayers natin, hindi mahinder. Panahon lang ni Digong, naranasan ko as a pastor, doon ko naramdaman yung highly respected ang mga pastors. Panahon ni Digong, in-uphold niya talaga yung Word of God. Magbiyahe kami, pakita lang namin yung ID pastor, saludo yung mga sundalo dyan. Kasi alam nila, bahagi kami sa pagtulong sa ating komunidad para ang mga taong masasama, mabigyan ng gabay. Tapos,
Welcome kami saan magpunta dyan, mga rehabilitations, mga kulungan dyan. Appreciated yung lahat ng aming mga action. Tapos siya pa yung nag-establish ng Bible of the Month. Dami niyang ginawa na ma-uphold yung Word of God. O kaya pinagpala ng Diyos ang ating bansa. Praise the Lord. O, kaya yan, i-apply natin yan sa personal life natin yan. O, bakit importante yung patuloy nating pagpakinig sa salita ng Diyos? Para hindi tayo magkasala. Pag hindi tayo magkasala, yung dalangin natin, diringgin. Kung maghinto tayo sa salita ng Diyos, 100% magkakasala tayo. Alisin mo yung simpak sa cellphone mo. Kung makakontak pa ba yan? Alisin mo yung Word of God sa isip puso mo. Kung matino ka pa bang pipili ang dapat pipili. Wala na yan. Useless na yan cellphone pag walang simpak. So yung katawan natin maging useless ito kung alisin ang Word of God. Hindi pwede ang tao na gagawa ng mabuti at tama sa mata ng Diyos without the Word of God. Kasi iyan yung pinaka-guide eh. Kaya huwag tayong huminto. Pag huminto tayo sa salita ng Diyos, 100% magkakasala ka. Pag magkasala ka, yung prayer mo, hindi yan pakinggan ng Diyos. Basahin natin. Proverbs 28 verse 9. Praise the Lord. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayers shall be abomination. Oh. Panimulain pa lang na hakbang na ayaw mo nang makinig sa salita ng Diyos. Iniiwasan mo na yung pagpakinig sa salita ng Diyos. Iniiwasan mo nang malaman ang salita ng Diyos. Naggabay ng Diyos dapat yan sa buhay mo. Pag yan ay iniiwasan mo, yung prayer mo maging karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Walang kasagutan, walang answer. Useless yung prayer mo. Pag nasa kasakunaan ka, tawag ka sa Diyos, walang answer. Pabayaan ka talaga ng Diyos. So ano pa? Basa Deuteronomy 25 verse 16. Praise the Lord. For all that do such things, and all that do unrighteously, are an abomination unto the Lord thy God. Yan. Lahat na gumagawa ng mga bagay na ito at lahat na gumagawa ng hindi matuwid, lahat ito sila karumal-dumal sa mata o sa Panginoon Diyos natin. So, pag walang unrighteousness sa buhay natin, then praise the Lord. There is no such reason na hindi tayo tanggapin ng Diyos. There is no such reason na hindi tayo protectionan, hindi tayo tulungan. Pag magtawag tayo sa Kanya, kaagad-agad, sasagutin tayo ng ating Panginoon Diyos. Yung Jeremiah 33:3, avail natin yan. Psalms 23, avail natin. Isaiah 54:17, avail natin. Lahat yan, mga pangako ng Diyos, Psalms 23, Psalms 27, Psalms 46, Psalms 91, lahat ng mga pangako ng Diyos na protection, ma-avail natin yan. Papakinggan tayo ng ating Panginoong Diyos. So, therefore, let us therefore fight a good fight of faith. Last verse. Revelation 19 verse 11. Praise the Lord. And I saw heaven opened, and behold, the white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. Praise the Lord. Ayan. Ito yung hulagway na nakaupo, yung tanawin na makikita natin na nakaupo sa puting kabayo, na tinatawag na faithful and true. Wala nang iba ito, ang ating Panginoong Kristo. And in righteousness, He doth judge and make war. Hindi tayo maggawa ng war. War against evil. Once against sin. Once war against unrighteousness. Hindi pwede makipag-peace tayo dyan. Hindi pwede
makipag-conform tayo dyan. Hindi pwede makipag-agree tayo dyan. Hindi pwede makipagsalamuha tayo dyan. You have to make war. You have to, kailangan mong bunutin yung sword na yan to make us slaughter. Kaya, ganun ka importante para ma-establish yung ating trono, paghahari kasama ni Kristo. Praise the Lord. If we suffer with Christ, we shall also reign with Him. So, ingatan natin ang ating puso, ang ating isip na kailangan laging ginagabayan ng kahatulan ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. So, walang lugar ang kasamaan sa buhay natin at ang isa lang may lugar sa buhay natin, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos na tinuturo niya sa atin. So, lahat tayo, idalangin natin ito na ang prayer natin, ang ating bansa ay mapapanguluhan ng tao na tapat sa mata ng Diyos. Praise the Lord. Yan ang i-pray natin. Hindi kay puro na lang corruption, puro na lang advantage sa sarili, puro, wala. Hindi maramdaman yung hirap ng mga pobre. Imagine, tumaas na yung presyo, normal pa rin sa kanya. Siyempre, kung ang dami mong pera, normal lang sa'yo. Pwede ka makatubil. Tayo na mahihirap, tingnan mo. Kung ipultang ko yung sasakyan ngayon, magkano ang ibabayad ko sa Aabot siguro ng 8,000 full tank. Samantalang noon, ang full tank ko noon, hindi pa abot ng 3,000 o 3,000 full tank na. Ngayon, 8,000 bago ka mag-full tank. So, hindi na siya balanse sa mga taong naghihirap. Ang EDSA ngayon, ang dami ng taong nakahintay doon sa karsada. Wala nang masahero. Paano? Sino bang mamasahero? Wala ka nang gaganansyahin. Pinagbawal ng gobyerno magpataas ng pamasahe. Dapat ang bawalan, patasan yung krudo. Bakit yung ibang bansa hindi ganong-ganong kataas? Kaya itong lahat, i-pray natin na malutas ang problema ng ating sariling bansa. Lahat-lahat. At huwag nating kalimutan to apply this into our personal application para mabibenefit natin ang grasya ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.